na binigyan po muli ako ng pribilehyo na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At yan, dito po, sandali po muna tayong manalangin at hingin po natin ang gabay at pagkalinga ng banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Jesus. God, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa pagkabasa ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po sa iyong lingkod, sa iyong mga anak na nagbasa ng iyong mga salita. Salamat po sa mga nagpasalamat. Oh, Lord God, salamat din po ngayong umaga na ngayon ay pagbubulay-bulayan po namin ang iyong mga salita. Lord, pakalinisin niyo po ang aking puso, ang aking isipan at buong pagkatao. Magpakahayag ka sa amin, Panginoon, ng mga bagong kapahayagan, ano man yung aking napag-aralan, O Lord God. Sa tulong mo, Banal na Espiritu, ikaw pa rin po ang patuloy na magdadagdag nito. Hallelujah. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming teacher, ikaw po ang Holy Spirit na pwedeng magturo sa amin ng mga bagay na dapat pa naming matutunan, O Lord God. Salamat sa iyong ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Tagulang-ulang po ako sa iyong presensya. Ikaw po ang mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin at sa aming pong pag-aaral. Ikaw po ang maparangalan ng aming pong mga buhay. At patuloy ko pong inaangkin ang pagsama mo sa amin sa umagang ito, sapagkat yan ang sinabi mo sa iyong mga salita, ang isa o dalawa nakatipon sa iyong pangalan. Narito ka sa aming kalagitnaan, and we pray, O Lord God, and we claim it, O Lord God, that you are here in our midst. Though, O Lord God, we are in the platform, Panginoon, ang nasa online, God, hindi mo lilimitahan ang iyong presensya sa pamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Dangisan mo ang labi ng iyong lingkod, ikaw mahayag at ikaw maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan namin, Panginoong Hesus. Tayo po magsabi ng Amen. Amen. So, sa pagkabasa po ng ang ating pong, sorry po, medyo kinakabaduhan ako kinakabahan ako. So, our title is God is with us, no? So, ang Diyos po ay nasa buhay ng bawat isa sa atin. Meron po tayong 3 puntos na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Sabi po dito sa unang puntos, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. So yun po ay sa chapter 46, 1 to 3, at tapos doon naman po sa God dwells with us, mula po sa verse 4 hanggang 7, at doon naman po yung patatlo, God does wondrous things, sa 8 hanggang 11 po verses. So yan, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na maibahagi sa inyo. At ang sabi po dito, ang sumulat po ng awit 46 ay the sons of Korah. The sons of Korah wrote Psalm 46, where you found famous verse. Dito po natin matatagpuan yung pinaka-famous marahil po ay sa ulo ng bawat isa sa atin, yung 46 verse 10. So yun po yung famous na verse na maaring lahat sa atin ay sa ulo ito. Their father was Korah, who was a descendant of Levi, the son of Jacob. Sa Numbers 16 verse 1, they were Levites from the Kohat family. Sa Genesis 46 verse 11, we know people sang, Psalm 46 because the Bible says it was for the attention of the chief musician. So ito po pala ay hindi lang basta pwedeng awitin ng mga ordinary musician. So ito pong awit na ito, itong psalm must have been important to be given to the chief of the musician. So ito po ay binigay sa mga talagang pangunahing mga musician. So the title of Psalm 46 reads, A Song for Alamot. This implied that music had have a high pitch for the treble of soprano. So kumbaga po ang mga boses pala talaga nila ay nasa matataas, yung matataas sa tinig. So salamat po doon sa may magagandang tinig. Salamat po sa mga tinig na talagang ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon. So yan, yun po yung may mga tinig na soprano. Voices of the Hebrew virgins. Chronicles 15:20 shows that alamot was a musical term. So yun po yung sinasabi, So yun po yung background kung sino po ang sumulat
itong awit 46. So dito po mula sa verse 1 hanggang 3, sabi po dito, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So yun nga po na ang Diyos po ay talagang yung ating refuge. Sabi po dito, this psalm expresses trust and confidence in God's during a time of instability and insecurity. So ang Diyos po yung ating refuge. Kung baga, pag may mga time po ng ating buhay na para tayo ay na-insecure o meron tayong panghihina sa ating kalooban, alam natin na siya po yung ating tagapagtanggol, siya yung ating lakas, siya yung ating tulong sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. The power and ability to face the uncertainties and adversities of life are found in God. So dito po natin matatagpuan talaga sa Panginoong Hesus ang kapangyarihan, kakayahan na mapagtagumpayan ang lahat ng bagay dahil siya po yung ating kasama. Siya po yung Diyos na ating kasama sa lahat ng oras. Refuge pictures a shelter from danger. So kumbaga, kung mayroon po mga panganib, yung kagaya po ng patotoo ni Sister Andrea kanina, na talaga pong iningatan sila ng Diyos, nung sila po'y nagbibiyahe, talagang yung pag-iingat ng Lord ay nasa kanila, bagamat yung tubo ng kanilang sasakyan ay may diferensya pero hindi sila pinabayaan. Talagang God is our refuge. Siya yung nag-iingat sa bawat isa sa atin sa panahon na meron tayong kagipitan, meron tayong mga danger na nararanasan sa ating pong buhay, ay alam natin, God is our true security in the storms of life. Siya po yung magbibigay sa atin ng seguridad sa mga bagay na ating nararanasan. Kaya nga po, sabi doon sa Isaiah chapter 4 verse 5 and 6, pagkatapos lilikha si Yahweh ng isang ulap kung araw na lililim sa bundok ng Zion at sa mga nakakatipon roon at magiging maliwanag na ningas kung gabi. So yun po yung kanyang proteksyon sa mga anak na naglilingkod sa kanya. Sabi po dito, ilalaganap ang kanyang kaluwalhatian gaya ng isang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan kapag may bagyo at ulan. So pag may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga bagyo man yan, mga ulan man yan, maliit o malaking pagsubok, meron po tayong kublihan, meron po tayong masisilungan, meron po tayong malalapitan. Kaya kahit anong pong oras, wala po tayong wag lang nating lalagay lagi ang ating sarili. Baka hindi ako kilala ng Lord, baka hindi ako ganito. Minsan kasi marami tayong naiisip sa buhay na baka hindi naman ako tutugunin ng Lord. Lalo na yung ang faith ay pawindang-windang. Yun, So, kumbaga, iniisip sa sarili na baka hindi siya tutugunin ng Panginoon. Pero ang Diyos po ay wala pong imposible sa Panginoon. Kaya nga, sabi dito, kung siya yung ating refuge, siya yung ating strength, siya yung ating tulong sa lahat ng oras, lahat ng ating mga problema, ano ang dapat nating ikatakot? Meron po ba tayong kinatatakot sa ating pambuhay na ito? Sabi nga dito, therefore, sa verse 2, therefore, we will not fear, though the earth give way, and the mountains fall into the heart of the sea. Kahit na, mahulog pa yan, magkaroon pa ng pandemic, magkaroon pa, magiba, malaglag pa mga bundok, ating mangyayari sa ating mga kapaligiran, kagaya po ng nangyayari ngayon, mga giyera, diyan sa Iran at sa Israel. Kaya nga po talagang hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari pa sa ating kapaligiran. Pero sabi nga dito, therefore we will not fear. Wala tayong dapat ikatakot. Hindi tayo dapat matakot sa lahat ng bagay. Pero minsan po, sinasabi natin sa ating sarili na wala akong dapat ikatakot. Pero minsan yung kaba, yung bang, kagaya na lang po kanina, medyo ako'y kinabahan dahil po talagang yung po palang aking hemoglobin, hindi ko napansin, mababa na uli. 88 ay kailangan po ay nasa 120 to 140.
So kanina po talagang medyo ako'y kabado. Sabi ko, Lord, ano nga ba ang sinasabi ng iyong mga salita? Ano nga ba ang sinasabi ng iyong mga ng iyong ano nga ba yung mga natutunan namin sa iyong mga salita? Ito po yung panahon na dapat i-apply namin yung mga bagay na aming natutunan. Ang sinasabi ng iyong salita, wag kaming matakot. Pero Lord, bakit minsan nararamdaman natin yung takot, no? Pero minsan po yung takot, kapag yan po ay talagang yung takot na kumbaga ay nagbibigay, napapanik na tayo sa sobrang takot, yun po hindi maganda. Pero meron pong takot na talagang nagbibigay sa iyo ng patuloy pang katatagan na hindi ka didepende sa sarili mo, kundi didepende ka sa Diyos. No? Sabi nga, if God is for us, sabi doon sa Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? No? If God is on our side, we have nothing to fear. Wala tayong dapat ikatakot. Kaya yun din po, kinakalma ko yung aking sarili kanina. Nasa sa iyo ang Diyos. Nasa sa iyo ang Diyos, liberty. Kung sinasabi mong nasa iyo ang Diyos, wala kang dapat ipangamba. No? Wala kang dapat ikatakot. Kasi nga po, minsan di ko alam kung ano po yung, minsan may mga nararamdaman po talaga na nakakapagbigay ng pag-aalala. Pero salamat nga sa salita ng Diyos na nagpapaalala din sa atin na wala tayong dapat ikatakot. Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Kagaya po ni Peter, mayroon na po nag-example nito, kagaya ni Peter nung sila po ay nado sa lawa na kung saan ay pinalakad siya ng Panginoon. At nung siya ay malaglag, siya ay nagkaroon ng takot. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Yun. Ito po yung nagbibigay sa atin ng paalala na nagre-remind sa atin na mayroon tayong Diyos na pwedeng tawagan anytime ng ating buhay. Wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ipaglalala. Ano man ang mangyari sa atin, may bahaman dyan sa inyo, Sister Ninya, may gumuho man ang lupa, gumuho man ang gumuho man ang mga bundok sa ating kapaligiran. Pag alam natin kasama natin ang Diyos, talaga pong nagbibigay siya ng comfort, nagbibigay siya ng kalakasan, nagbibigay siya ng kapayapaan. Sabi ko nga po ng mensahe ko ng linggo sa church. Masasabi mo na ikaw ay may kapayapaan sa panahon na ikaw ay may mga problema, may mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Doon mo masasabi that you are, mayroon kang peace of mind. Kasi kapag mayroon kang nararamdaman na wala kang peace of mind, talagang doon mo mararanasan talaga yung kaguluhan. Hindi mo mararanasan yung kapayapaan ng isip. Sabi nga doon sa Filipos chapter 4 verse 7, and the peace of God, which transcend all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. So yung hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang magbibigay at magpapapanatag ng ating mga kalooban kung tayo may mga takot na nararanasan. Kaya nga po pag ako merong nararamdamang kaguluhan, Lord, payapain mo po ang aking puso. Alam ko po na kagaya po nito, hindi po talaga madali ang may ganitong nararamdaman. Minsan po hindi mo alam kung ano yung bigla na lang sasakit sa katawan. Minsan po yun. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo lang ako. Tulungan mo lang lagi ako sa sitwasyong ito. At alam ko naman na mayroon akong tagampay pag ako ay tinulungan mo. Kaya salamat po sa Panginoon na yun nga, hallelujah. Sabi dito, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging, God is with us. Hindi niya tayo pababayan. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya ikikiling yung kanyang mukha sa bawat isa sa atin. So, kaya nga, mga kapatid ko, fear not. Huwag tayong matakot sa mga problema na pwede nating mapagdaanan at kung meron man, mga pinansyal, kung meron ka pa man mga takot na nararanasan ngayon, halimbawa po ay kawalan ng pinansyal o halimbawa ay takot sa mga karamdaman, takot sa mga bagay na
pwedeng mangyari. Naranasan na po natin ang pandemic. Yan. Meron po kahapon, meron po nagpatotoo isang babae na kumbaga ay nung mabalitaan yung gera diyan sa Iran at sa Israel, kumbaga nagkaroon siya ng takot, nagkaroon siya ng stress kasi andun yung kanyang pangamba na kapag nagkaroon ng gera, madadamay ang mga bansa sa kapwa bansa, tataas naman ang bilihin, tataas na naman ang mga ganito at ganyan mga pangyayari. Sabi ko nga, wala tayong dapat ipangamba. Yung kapayapaan hindi malirip, no? Yung the peace which transcend all understanding will guard our heart and mind in Christ Jesus. So yung mag-iingat sa atin, si Lord ang mag-iingat sa atin, wala tayong dapat ipangamba. So sa verse 4, there is a river, 4, 5, and 6, sa hanggang 7. So ito na po yung, yan, meron pa pala, sorry po. So sabi nga dito, if God is on our side, we have nothing to fear. Sa verse 7, the Almighty is with us. Sa verse 11, ganun din, inulit din. The Almighty is with us. Dumaan man ako sa ilog, sabi nga, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos sa lahat po ng oras ng ating mga buhay. Kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, ito isang malaking encouragement, hamon sa bawat isa sa atin. Wala po tayong dapat ipangamba, wala po tayong dapat ikatakot dahil ang Diyos ang kasama natin. So yun po sa verse 2, sa number 2, God dwells with us. Yan. Sabi po ng verse 4, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar. Kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. Yan. Sa verse 7, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. So, inulit na naman po sa verse 7, no? The Lord Almighty is with us. No? So, kumbaga po, dito po, ang presensya ng Panginoon ay sumasa atin. Sa verse 4, may binanggit po siya ditong river. No? Sa verse 4, sabi dito, there is a river whose streams make glad the city of God. Ito yung river na nagbibigay at nagdudulot sa atin ng kagalakang spiritual. Kapag nga tayo ay nasa holy place where the Most High dwells, talaga pong maranasan natin yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Ito po yung tubig na kung saan ay dumadaloy sa puso ng bawat isa sa atin na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, the God's river is the continual flow of His grace, glory, and power in the midst of His faithful people. Yan. Dumadalo yung tuloy-tuloy na kagalakan, tuloy-tuloy na kapayapaan, tuloy-tuloy na presensya ng Panginoon. Kaya sa sino man nagtitiwala sa Kanya, patuloy nating mararanasan yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. This river symbolizes God's presence. Ito po yung presensya ng Panginoon na patuloy nating nararanasan kapag tayo ay nasa sa Kanya. His life-giving power and His blessings that sustains and strengthens His people. Ito po yung presensya niya, ito po yung buhay na kung saan nagbibigay sa atin ng kakayahan at pagpapala. Kumbaga ay talagang it is a blessing na patuloy na nagsusustain sa iyo at sa akin, para tayo ay palakasin, upang tayo ay bigyan ng katatagan sa mga problema na ating pinagdadaanan. Iba-iba lang naman po yung mga pinagdadaanan nating problema. Pero iba-iba rin po kung paano tayo tatayo sa mga problema na ating pinagdadaanan. Meron pong dumadaan sa problema, mabilis makatayo. Meron naman pong dumadaan sa problema, pero hilahod na. Kumbaga talagang dapa na. Pero at least, nabangon. Nabangon. Kaya salamat po sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. At ito rin pong tubig na ito, sabi nga dito, this pure life-giving river flows from God the Father sa Jeremiah 2:13. Sabi nga po doon ay siya yung
siya yung bukal na nagbibigay buhay. Ano? Siya po yung bukal na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. God the Son, sabi si Zechariah 13 verse 1, this fountain pictures the cleansing from sin brought about Christ. Ito naman po yung tubig na naglilinis sa ating mga kasalanan. No, naglilinis sa mga kasalanan ng mga Jewish people, hindi lamang po nga ng mga Hudyo o maging sa atin ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Siya yung naglinis ng ating mga kasalanan, naglinis sa iyo at sa akin, kung kaya tayo ay may kakayahan, lumapit, tumawag sa ating Panginoong Jesucristo dahil nilinis tayo, no, sa pamagitan ng kanyang pagkamatay doon sa cross ng Kalbaryo, yung pagbubo ng kanyang dugo. No, yun po yung naglinis sa atin, at kaya tayo mga mananampalataya ay mayroong access, no? Access tayo sa presensya ng Panginoon. And sabi nga dito, and God the Holy Spirit, sabi po doon sa John 7:38 to 39, ano? Siya po yung kumbagay, yan, basahin po natin. At sabi dito ay siya yung noon 7:38. Yan. Amen. Hallelujah. 7:37 muna, sa verse 37. Sa kauli-ulihan ay pinakatanging araw ng pista, tumayo siya sa salita ng malakas. Kayo mga nauuhaw ay lumapit sa akin. 38. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nanalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. So, ito po yung tubig na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Ito yung tubig na kung saan, sabi po sa verse 39, ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. So kumbaga, noong po mga panahong yon ay hindi pa dumarating ang banal na espiritu, pero ngayon naman po ay naranasan na natin ang pagkilos at malayang pagkilos ng banal na espiritu sa atin. Kaya yung buhay, yung buhay na nagmumula sa Panginoon, yun yung bukal, yung bumubukal sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, nararanasan natin yung katagumpayan, nararanasan natin yung mabiyayang pagsama ng Panginoon sa atin dahil yung tubig na nagmumula sa kanyang banal na espiritu ay dumadaloy sa buhay ng bawat isa. Kaya maraming salamat po na talagang siya ay nagbibigay sa atin ng katatagan, kalakasan. Maging nung natandaan niyo po nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkaroon din po ng conversation do sa babaeng as doon sa Samaritan woman. And sabi po niya dito sa verse 14, ngunit sino mang uminom ng buhay na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis, batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So tayo po ng mga nakakilala sa Panginoon, hindi lamang po tubig ang ating nararanasan na nakakatigaw ng ating uhaw na espiritual, bagkus yung batis kumbaga overflowing, hindi nauubos, hindi natatapos, Kaya nga kumbaga ang isa pong mananampalataya, kapag po talaga siya ay nakababad sa presensya ng Panginoon, nakababad, tingnan po natin yung puno na nakababad sa tubig, talaga pong tuloy-tuloy ang daloy, ang kanyang mga dahon ay mabeberde, at tuloy ang kanyang bunga. So ganun din po tayo na mga sumasampalataya sa Panginoon, pag tayo ay laging nakababad, yung sa presensya ng Diyos, yung tubig, na lagi tayong magiging sariwa sa harapan ng Panginoon. Lagi tayong magiging sorry po. Dadaloy sa atin yung tubig na talagang nagbibigay buhay. Nagbibigay pag-asa, nagbibigay kalakasan, nagbibigay katatagan, nagbibigay sa atin ng comfort, So kumbaga talaga pong napakabuti ng Diyos, Sabi nga, verse 5, ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos sa dakila
Mula sa umaga ay kanyang alaga, nangingilabot din bansay kaharian. Bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupay na paparan. Naasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Kaya nga po, ito yung ating laging comfort na kapag kasama natin ang Diyos, no, talagang alam natin mayroon tayong katagumpayan. We can overcome, no, all the things na pwedeng mangyari sa ating bumubuhay. Yan, sa verse 3 naman po ay sa pantatlo po nating topic, sa tatlong puntos, God does wondrous things, no? Meron po siyang ginagawang magagandang bagay sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Meron siyang mga ginagawang maganda sa ating buhay. Sabi po ng verse 8, come and see the works of the Lord, the desolation He has brought on the earth. Tingnan po natin yung mga bagay na ginawang maganda ng Diyos sa ating mga buhay. Kung paano tayo niyang binigyan ng kaligtasan, binigyan ng buhay na walang hanggan, tayo tagapagmana ng Diyos, tayo bininang, tayo pinili, tayo ay lahat na ang tingin sa atin ng Panginoon ay magamat dati tayo maruming basahan, pero ang tingin sa atin ng Panginoon ngayon ay hindi na isang basahang marumi, kundi pinili, hinirang ng Diyos, maganda sa kanyang paningin. Sabi, an apple to His eyes. Kaya nga po, at may kita din natin kung paano din gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa ating kapaligiran na ating nakikita. He makes war cease to the ends of the earth. Bagamat siya po ay gumagawa na maganda, sabi dito, God does wondrous things. Ang Diyos ay may kaya na gumawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay at siya yung Diyos. Pero siya din yung Diyos na mayroong kakayahang magparusa sa mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. No? Pero sabi po dito sa verse 10, ito po yung maganda rin sinabi niya sa verse 10, be still, know that I am God. No? I will be exalted among the nation. I will exalted in the earth. Yan. So may kita po natin, sabi dito, be still. The Hebrew word ng still ay rakha. Ibig sabihin, sabi daw ay R-A-P-H-A-H. No? Na implies, na sinasabi po nito more than just physical quiet. It suggests letting go of anxiety. Sabi nga ito, it is letting go worry and the need to control outcomes or frantic activity. Kumbaga may mga panahon na tayo natataranta sa ating mga buhay. Yan. Sabi nga doon, wait lang. Manahimik ka lang. No? Control mo lang ang sarili mo. No? Still. Be still. Tigil muna. Kagaya po kanina. No? So ito po ay akin din patotoo. Kanina nga po ay kinasabi ko nga sa inyo na kanina nakita ko yung result ng aking hemoglobin. Kumbaga talagang medyo medyo kinabaduhan ako dahil hindi po magandang resulta yun, yung 88 hindi po maganda. At kanina po bago sana tayo magsimula, ang plano ko po ay pumunta na muna doon sa clinic para magpa-test po muli ng dugo para po pagbukas at dinala ko muli doon sa hospital ay kung makiklear ako sa dugo. Pero naisip ko pa, ba't nga ba ako nangangamba? Ba't nga ba ako, parang nagdadali-dali ako ng kilos, parang dalas-dalas ako ng pagkilos. Sabi ko, bakit nga naman ako natataranta? Sabi ko, inaano kong isip ko, be still. Wait lang. Puka muna. Kasi mag-start na nga po, alas 9 na, at 9:20 alam ko po ay magtatawag na tatawag na sa online. Sabi ko, pag ako'y pupunta pa ng Bawan, dali-dali yun. Magdadalas-dalas ako, maharas ako, matataranta ako sa mga bagay na dapat kong gawin. At bakit nga ba ako nawiwindang? Bakit nga ba ako nagkakaganito? Kaya naalala ko yung sinabi ng aking pinag-aralan, be still, wait lang, relax. No? Sabi nga dito, relax. Kumbaga, let God, alisin natin yung
alisin natin yung mga worry, alisin natin yung mga anxiety, alisin natin yung mga nagko-control sa ating mga sarili. No? Minsan po yung takot talagang minsan nakokontrol na yun ng sarili natin na talagang mawindang. Pero salamat po sa salita ng Diyos sa nagpapaalala na wait lang, maghintay ka lang. And then, yun nga po, ang ginawa ko, naupo lang ako at nirelax ko yung aking sarili. Ang minsan talagang dapat i-apply natin yung salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng comfort. Yan. Ako po'y na-comfort kanina, ako po'y naupo at ako po'y na-comfort. Ay, salamat sa Lord. Hanggang tumawag na nga. At yun nga, naranasan ko na yung kapayapaan na nagmumula sa Lord. Yan. So sabi dito, minsan ay nagkakaganon tayo. It calls for a state of quietness and rest in the presence of God. Yan. At sabi nga ay, alamin mo na ako ang Diyos. No? Pag alam natin na ang Diyos ay kasama natin, bakit nga ba tayo natataranta sa mga bagay na pwedeng mangyari? Minsan madali tayong mag-isip. Sabi nga, ang mga babae daw ay advanced mag-isip. Hindi pa kumbaga sa ay itlog pa lang, mapipisa pa lang, iniisip na nating maging manok. Kaya yun, kumbaga natataranta tayo, nawiwindang tayo. Pero salamat sa Lord, nagpapaalala sa atin, wait lang. Alamin mo na ako yung Diyos. Ako yung Diyos na kasama mo. Ako yung Diyos na mag-iingat sa iyo. Ako yung Diyos na makapangyarihan. Ako yung Diyos na omnipotent. Ako yung Diyos na omnipresent. Your very present help in times of need. No? Siya yung nagpapaalala sa atin na wala tayong dapat ipangamba. Sabi nga dito ng verse 9, maging pagbaba ka ay napatitigil, sibat at palaso'y madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Yun nga, verse 10, sinasabi niya, inihinto ang labanan. No? Sa Tagalog po, ito ihinto ang labanan. Pero sabi po na English, be still and know that I am God. No? Sabi, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. So yun, minsan, di nakakalimutan natin mayroon tayong Diyos sa makapangyarihan sa ating buhay. Kapag nauna yung pagkalito, yung ating pagkataranta, nalilimutan natin mayroon nga palang Diyos. No? Minsan nahuhuli na. Yun po ang nakakalungkot. No? Minsan po sa mga Kristiyano, kapag mayroong mga pinagdadaanan sa buhay na mga pagsubok, mga alalahanin, biglang mga problema, ay minsan po ang inaalala ay mga problema muna bago lumapit sa Panginoon. Pero dapat po ay talagang unahin ang Diyos. Alalahanin mong may Diyos na kasama ka. Alalahanin mong may Diyos na mayroong makapangyarihan. Siya yung Diyos ng kataas-taasan, Diyos ng mga bansa, Diyos na mapagtitiwalaan. Kaya tingnan po natin dito sa ating mga verse na sabi po dito doon sa unang verse na ating binasa, God is. No? God is. Yeah, God is our refuge. God is with her. Sa verse 5. Sa verse 7, the Lord Almighty is with us. So, ipinagdidiinan na He is with us. Sa verse 11, the Lord Almighty is with us. No? Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, siya yung Diyos na pwedeng kasama natin. Pero doon sa mga tao na sumusuway sa Kanya, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, siya yung Diyos na sa mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, siya din naman yung Diyos na nagpaparusa at nagdidisiplina sa bawat isa na hindi sumusunod sa Kanya. Kaya bagamat siya yung Diyos na makapangyarihan, siya din yung Diyos na magbibigay ng hatol sa bawat isa. And He can take full control of everything. Siya yung Diyos na kayang makontrol ang lahat ng bagay. Sabi ng awit 101, 7 to 8. So gusto ko lang itong basahin at maganda ito. Kumbaga po ay talagang nagpapahiwatig sa atin. Yan, medyo Yan. Wait lang. Hallelujah. Sabi po ng 101, verse 7 and 8, sa aking palasyo, yaong sinungaling, di ko papayagan. Sa aking presensya, ang mapagkunwari, di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh,
ay palalayasin. So, kumbaga, siya yung Diyos na kasama natin. No? Siya yung Diyos na makapangyarihan. Pero siya din naman yung Diyos na nagpaparusa, lalo na doon sa mga sinungaling. Sabi doon ay, sabi nga, yung sinungaling, di ko papayagan. Sa aking presensya, ang mapagkunwari, di ko tutulutan. No? So kung alam ng Diyos at kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin, alam niya kung ano at kung sino ang totoo at alin din niya yung kung sino ang fake. Alam niya kung sino yung genuine na sumasampalataya sa Kanya. At alin din niya kung sino yung lumalapit lang pag may kailangan. No? Siguro naman po, hindi tayo ganyan. Lahat po tayo, alam ko na dito sa online, ay nagpapasalamat ako doon po sa bawat isa sa atin, sa inyo, na talaga pong may matatag na pagkakilala sa Panginoon. At kung mayroon pang mga kulang, alam ko na patuloy nating pag-aaral, ang Diyos po ang magdadagdag ng karunungan sa bawat isa sa atin, no, upang sa gayon, no, mabatid natin na ang Diyos ang Diyos lamang ang may kapangyarihang gumawa sa iyo at sa akin. Siya yung Diyos na kasama natin sa lahat ng oras. Kapag genuine ang ating pagkakilala sa Diyos, genuine ang ating paglapit sa Kanya, genuine ang ating pananampalataya, genuine tayo mga Kristiyano, no, hindi nagkukunwari at walang pagkukunwari, alam natin na kasama natin siya. Anumang oras ng ating buhay, anumang pagsubok ating pinagdaanan, yan naman ay magaan, yan man ay mabigat. Ang Diyos ang alam natin kasama natin sa lahat ng oras. Kaya, yun po, ito po ay nagpapalala na talagang kilalanin natin ang Diyos sapagkat siya yung Diyos na maaari nating kaagapay sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa Panginoon na patuloy na nagpapaalala sa ating buhay na siya yung makapangyarihan sa lahat. Wala tayong kulang ang ating mga salita upang mabanggit ng ating mga labi yung mga parangal, no, para sa Panginoon, yung kanyang kakayahan, yung kanyang karakter, yung kanyang yan po ay talagang nararanasan ng bawat isa sa atin kung paanong ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa kanyang mga salita. Tayo po'y sandaling manalangin. O dakila at mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo, O Lord God, ngayong umaga. Ito'y nagpapaalala sa amin, O Lord God, na Ikaw ang aming refuge, Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, wala kaming dapat ikatakot. Ikaw ang Diyos na aming kasama sa lahat ng oras, bawat sandali ng aming mga buhay. Kaya nga, O Lord God, sa iyo nagmumula, O Lord God, ang buhay na kung saan, O Lord, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Maraming salamat po ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita sa buhay ng inyong pong mga anak. At kung meron pa, Panginoon, mga additional, O Lord God, at mga patotoo, mga insights, O Lord God, ikaw po ang patuloy na sumama sa kanila. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Sa matamis mo pangalan namin, Panginoong Hesus, ay magsabi ng Amen. Salamat po and back to you. Pastora, salamat po sa Panginoon sa buhay niyo na kahit may mga